Humble. Yun. So, kailangan maging humble tayo. Meron tayong humility. Ang nagko-confess, ang umaamin, nagpapakumbaba, sabihin mo, magpapakumbaba na ako. Sige, kausapin mo katabi. Ako wala akong katabi, kayo may katabi. Kausapin yung katabi nyo. Sabihin nyo, magpapakumbaba na ako. Yan. Okay, next slide. Naalala nyo lang yun. Okay. Next slide po, number 2. Tutuloy-tuloy ko na ito, tapos papunta na sa akin. 2, confess to a godly, mature believer of Christ who will guide you and pray for you. Sino dito yung mga cell group leader? Walang cell group leader dito? Yan, mga nagtataas. Cell group leader. Sino yung mga nung last week, di ba, nag-confess sa mga partner. Sino yung nag-confess sa isa't isa? Naalala nyo? Ano yun? Ano yung joke lang. Ibig ko sabihin, sino dito yung nag-confess to one another? Sino yung mga naggawa nun? Ayan no, tayo daw, yung mga nag-confess sa isa't isa, we must be a godly, mature believer of Christ. Na ano yun? Ano ba nangyayari pag gano'n? Naalala nyo? Na pag sinabi sa'yo, pag kinonfess sa'yo, hindi mo ikukwento sa iba. Amen? Can I get an amen? Amen. Yan. So pag inamin, Kuya Mimoy, may aminin ako sa'yo. Gusto ko mag-confess. Ganito ginawa ko, tut, 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 tut. Ito yung nangyari, tut, 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 tut. Ay, ganun ba? Sige, pag-pray kita. Lord, I pray, Lord, na patawarin niyo siya sa mga kasalanan niya, ganyan, ganyan. Lord, pagalingin siya sa ganito sakit, Lord, ganyan, ganyan, ganyan. Kinabukasan, alam mo ba, si ganito. Hindi dapat tayo ganun. We will not tolerate this kind of behavior sa church na to. Pag may naririnig na nagbabanggit ng rumors, sabihin mo sa katabi mo, F, 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 bilis, F, 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 hooray, F, 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 bawal yan. Sabihin mo, bawal yan. Kailangan maging mature tayo. Na sa'yo, in-entrust sa'yo ng partner mo, ng team mo, ng kasama mo sa church, tumingin ka sa katabi mo. Right now, tingin ka sa katabi mo. Yan, sabihin mo sa kanya, with love, I trust you. I put my trust in you. Sabihin mo, I put my trust in you. Tulad ng pag-trust ko kay Jesus. Amen? Okay. Next slide, number 3. Yan, no? Confession of sin has a connection to one's healing. Sino dito narinig nyo na yung mga kwento nung last time naalala nyo yung mga kwento? Yung may mga nag-confess, gumaling. Narinig nyo, di ba? Naalala nyo ba? May mga tumatakbo sa inyo? Yes? Naalala nyo? Oh, yun. Mamaya may mga kukwento rin ako dun. Okay? Si Lord talaga, ang galing talaga. Promise. Gagamitin niya talaga yung confession natin. Tapos magugulat na lang tayo. Ang galing na. Wala na ang sakit. Wow. Okay, number 4. Ito yung maganda. Confession will be heard by God and the devil. Ito, for sure, narinig nyo to siguro din pati yung mga nanonood sa live stream. Baka hindi nyo maintindihan. Yung pagdating sa deliverance, yung sabi ni Mother, ano daw? Buti pa yung demonyo nagsasabi ng totoo. Let me correct you. Sabi niya rin yun na i-correct ko kasi sa totoo naman, baka out of context yun. Bubuin ko yung context. Pag nasa deliverance, sino kasama mo? Ikaw lang ba pati yung demonyo? Pag ikaw lang at yung demonyo magkasama, hindi yun aamin. Magtatago yun. Sasabihin niya sa'yo, huwag mo na sabihin, mapapahiya tayo eh. Wow. Ayaw niya mabulgar, ayaw niya mabanggit yung mga kasalanan na hawak-hawak mo. Kasi ano mangyayari? Sabi na, number 4, sorry. Ayun, confession will be heard by God and the devil. Okay? Ayun na nga. Nako, natatakot na. De joke. Okay. So, ito yun. Ano yung nangyayari? Bakit napapaamin ang demonyo? Bakit nagsasabi ng totoo yung demonyo? Kasi bakit? Sino kasama mo doon? Ikaw lang ba pati yung demonyo ba nandun? Hindi. Kasama mo si Lord. Sabi mo, kasama mo si Lord. And si Lord yung tutulong sa atin magpakumbaba. Si Lord yung tutulong sa atin umamin.
na hindi kayang gawin ng kaaway yun. Bakit nagagawa ng kaaway? Yun na yung tanong. Ba't nagagawa ni devil? Ba't nagagawa ng Satanas yun? Kasi nandun ang fear of the Lord. Takot siya kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti pa yung demonyo. Natatakot kay Lord. Ako kaya? Tayo kaya? Ang bigat nito, diadaan ko lang sa medyo joke-joke, pero seryoso ako dito. Nasaan ang fear of the Lord sa'yo? Pag ikaw na lang mag-isa sa kwarto, pag ikaw na lang mag-isa, alam mong walang nakatingin. Di mo alam, nakatingin sa'yo si Lord, nakatingin sa'yo yung demonyo. Kaya pag nag-confess ka, wala nang karapatan yung kaaway. Amen? Kaya dito dapat tayo lumakas ang loob. Hindi tayo pumupunta sa church para magpakita na banal-banalan tayo. Hindi tayo pumupunta sa ospital para sabihin na magaling ako. Gets? Hindi ako pupunta sa hospital, hindi ako magpapagamot sa doktor kung wala naman akong sakit. Ba't tayo nandito? Para magpalinis, para magpagaling. Everybody, even me, Timuta, si Klaway ko, even me has flaws. Lahat tayo. Kailangan natin magpalinis. Kasi bakit? Pag hindi tayo malinis, hindi gagalaw si Lord sa atin. Kailangan natin magpalinis. Kaya tumingin ka ulit sa partner mo, sabihin mo, partner, magpalinis na tayo. Amen? So ayan na. Number 5. Confession will make the devil flee. Amen? Sino dito nakakaranas everyday? May gulo na nangyayari. Parang siguro kulang na lang sabihin mo kay Lord, Lord, ba't ganon? Everyday na lang ba? Pag may nangyari, oh, yan na naman. Oh, yan na naman. Another one. There it is again. Ganon ba? Sino nakakaranas ng ganon? Lahat tayo. Lahat tayo, guguluhin tayo ng kaaway, papahirapan tayo, kada akit mo pa lang sa church. Bakit ang bigat? Ba't ang bigat? Bakit ganun? Laging manggugulo at manggugulo, manggugulo at manggugulo yung kaaway ng isip mo. Guguloy niya, papahirapan niya ikaw. Pero pag nag-confess ka, sabi mo, pag nag-confess ka, sige ulit, that with conviction. Pag nag-confess ka, wala na siyang magagawa. Alis na lang siya. Okay? So, yan yung 5 points na tama ba? Next slide nga po. Yan. Okay. Ta-ta-ta. Alright, sakto. Ito yung sinabi last time. Lagi magkasama ang confession, pati humility. Sabi daw, let us always be humble in admitting our faults and sins so that God can heal our wounds and diseases, and be free from the hold of the devil. Wow. Yun lang pala yung nagpipigil. Sabi mo, yun lang pala. Sabi mo sa katabi mo, yun lang pala. Kailangan ko lang maging humble. Paano yan, Kuya Mimoy? Alam naman ni Lord, naiintindihan niya naman ako Madalas sasabihin natin, okay lang yan, alam na ni ganito, alam na ni Lord yun. Na-confess ko na okay na noon. Ngayon, minsan yung humility na tingin natin, it's false humility na hindi na natin kayang umamin paminsan. Minsan nagpipigil tayo na okay na ako dito. Okay na yan. No. If you want to experience yung instant healing, yung tremendous power, gusto mo ma-experience yun, how can you experience kung alam mo merong nagtatakip? Parang ito, kunwari, example lang. Ito si Mimoy. Ito pride ni Mimoy. Paano na ma-enjoy yung buhay ni Mimoy? Di ba? Paano gagalaw ang tremendous power? Paano lalabas ang tremendous power? Kailangan dapat
alis. Ano yung gesture natin kanina? Sige, gawin natin ulit. Come on. 1, 2, 3. Tanggalin ang pride. Okay? Next slide. Ito na yung sa akin. 3 points to remember. Number 1. Basahin natin ng maigi. That medyo malakas na. Renouncing. Renouncing. Ulit. 1, 2, 3. Renouncing. Sin has a big connection with healing. Sobrang tindi ng connection. Especially kung pumunta kayo ng Ozone Med, nakapag-pray kayo ng mga may sakit. Sino dito nakapag-pray naman may sakit? Onti pa lang, dadami tayo, lahat tayo. I pray nga. Yun yung prayer ni Mother, magkaroon tayo ng James 5:16 na group na we will help people to confess and we will pray for them. Persistent yung prayer. Righteous ang heart natin. Connected tayo kay Lord. Tayo yung Lord, sige Lord, i-heal niyo po si ganito. Nag-confess na siya, umamin na siya. Kasi bakit? Renouncing sin has a big connection with healing. Na kailangan natin umamin. Ay, ito nga, iba to, renouncing. Ano ba ibig sabihin ng renouncing? Alam niyo ba? Ang renouncing, ibig sabihin nun, binabawi ko na. Hindi na ulit 180 degrees talikod from sin. Hindi 360 ah. Oh, hello. Hindi ganun. Okay? And yung gusto ko idagdag na verse doon, ito yung sa Bible lang, pag binasa nyo sa Luke, si Jesus nagkwento siya. Ano yung kinuwento ni Jesus? Sabi niya, merong isang, let's say ganito na lang, merong isang pastor, nasa church, pumunta. Yan. Tapos biglang may pumasok na, let's say, ano ba yung pinaka-ano ayaw natin dito? De, magbibigay na ako ng sobrang pinaka-pangit na example ng tao. Kunwari, drug lord. May pumasok na drug lord. Tapos may isang pastor nagpa-pray. Sabi niya bigla ng pastor, Lord, salamat Lord, dahil mahal na mahal niyo ako, Lord. Salamat Lord, kasi pastor ako, malinis akong tao. Lord, salamat Lord, ang dami kong nagagawa mabuti para sa church, para sa mga tao. Tapos yung pumapasok na drug lord, sinasabi niya, naririnig niya yung prayer ng ano, wala, tinawag ako. Kunwari ako na si drug lord. Sabihin niya, Lord, sorry Lord, drug lord ako, sorry Lord, babaguhin ko na talaga sarili ko, di ko na kaya to, gusto ko na magbago Lord. Opo, tama po lahat ng sinasabi ng pastor Lord. Lord, hindi ko na gusto yung ganito Lord, gusto ko na magbago, gusto ko na mahalin kayo, magpapalinis na ako, linisin niyo po ako Lord. Sino kaya sa dalawa na yon ang papakinggan ni Lord? Grabe no? Ano ba yung ginawa nila? Ano ba yung pinagkaiba nila? Yung isa, nagpakumbaba. Na ina-admit niya may mistakes siya. Yung isa, wala, mukha lang malinis, panglabas, suot, malinis, lahat. Pero hindi niya ina-accept yung flaws niya. Na lahat tayo, meron tayong pagkakamali, kahit sino sa atin. Hanggat nandito pa tayo sa lupa na ito, hanggat nandito pa tayo sa earth na to, you cannot judge one another. Ano ba sinabi? Judge one another? No. Confess to one another. Kailangan natin humingi ng tawad sa isa't isa kasi lagi tayo nagkakamali. Lagi at lagi. Pero dapat ganito. Hindi yung ganitong mindset. Bawal din yung ganitong mindset. Lagi naman ako nagkakamali eh. E di ibongga ko na lang. Wag ganon. Mali din yun. Ang sinasabi ni Lord, lumaban tayo. Sabi mo, lumaban ka. Sige, kausapin mo sarili mo, lumaban ka. This is the fight that we will not stop fighting. Hanggat nandito pa tayo, hanggat may hininga pa tayo dito sa lupa na to, lalaban ka at lalaban, and you will renounce sin. Every day. Parang ganito, example lang. May mga drinks, may mga inumin. Ako, mahilig ako sa iced tea. Alam naman ng lahat yun siguro. May iced tea. Tapos yung isa doon, may halo na alak. Oh, yan na. Dito na. Madami siguro makaka-relate. Tapos sa party, merong drinks na for adults, may drinks for kiddos like me. Kiddos pa rin ako. So, sasabihin sa'yo, Mimoy,
Matanda ka na eh. Pwede ka naman uminom eh. Mimoy, go! Ako naman, syempre, kahit alam ko na kung ano yun, tama o mali, kukunin ko pa rin yung pinagbabawal. Tapos iinumin ko. Galing ng entry ko na uminom din ako. Ayan. Paano yun? We have a choice. Sabi mo, you have a choice. Pinapakita na sa'yo, dito pa lang sa church, I'm sure, yung mga nagsisell group, tinatry natin ang best. Kasi bakit? Ang mundo, papakita sa'yo, ano meron, ano mas okay, mag-drugs, mag-porn, ano yung mas okay. Okay lang yan, mag-cheat ka, okay lang yan, gumawa ka ng mali. Lahat naman kasi tayo gumagawa nun, yun ang sasabihin nila. You have to be the one that says no. Paano mo malalaman kung anak ka ng Diyos, kung ikaw naman mismo sumasama ka sa kanila? Paano mo malalaman na si Lord gagalaw sa'yo, pero kung the moment na wala nang nakatingin, or iba na yung mga kasama mo, bakit hindi na pang church yung ginagawa mo? At hindi na tinuturo sa church yung ginagawa mo? Diba? Kailangan may nakatingin o wala. Pero ano yun? Let's say nga, balik tayo sa party. Ako yung kunwari ngayon nakainom. Ayaw nga, nainom ko. Hala, sorry. Ito na lang, iced tea na lang ako. Dapat ganun. Hindi yung mag-stay ka na lang, ala, nainom ko. Sige, tuloy na natin. Ulag. No. Once na nalaman mo na mali ka na, once nalaman mo, kahit ni-renounce mo na yung sin, tapos bumabalik sa'yo, pipilitin niyang bumalik sa'yo, dapat no! Away from me. Chupi, no limit ang here. Dapat ganun. Dapat, once na makita mo, sino dito? Sige, example. Ibang example naman, maglalakad tayo sa daan. Tapos kunwari si Mira, kilala niyo si Mira, di ba yung doggy na sumasama dito minsan? May pupo. Ay, pupo ni Mira. Eh, hindi mo napansin, natapakan mo. Ay, natapakan ko. Ano gagawin mo? Kung ikaw nasa tamang kaisipan, what will you do? Tanggal shoes, linis, di ba? May ganito bang tao? Ay, natapakan ko. Wow, natapakan ko. Natapakan. Ganun ba? Ganun ba tayo? Pero hindi nyo alam, in the spirit, ganun tayo. Hindi nyo alam, sa spiritual, ganun na pala tayo. Na pag nagkamali tayo, minsan tinutuloy-tuloy pa natin. When you renounce sin, kailangan layo ka na. Pag natapakan mo, hey, nakatapak ako ng tae. Tanggalin mo, linisin mo, magpalinis ka agad. Ganon. Wow. Next slide. Sabi daw, 2, repentance is a must to maintain healing. Repent. Sabi mo sa katabi mo, repent. Ano yung repent nga? Ginawa ko kanina, nag-sample ako kanina. Ano yung ginawa ko? 180 degrees. Ganon din. Pag nakatapak ka ng tae nga, linis agad. Tuloy-tuloy to. It's a must. Example. Nandyan ba yung Proverbs? Wala yung Proverbs. Sige. Isa-cite ko na lang siya pero hindi eksakto. Pero sabi sa Proverbs 26 ata to. Nakalimutan ko kung anong verse. Pero sabi daw, na huwag niyong gagayahin yung tulad ng isang aso na pag sumuka, maya-maya, kakainin ulit. Nalason na nga siya, na food poison na siya, tapos nalaman ng katawan niya, ay hindi okay sa akin to, luluwa niya. Parang kunwari ganun, si Mira, nagsuka si Mira, nakain niya kasi plastic na laruan. Sabi ko, yan, bakit mo kasi kinain yan? Luwa mo na yan. Kukuha na ako ng panglinis. Pagkuha ko ng panglinis, pagbalik ko, nakita ko. Makikita ko si Mira, yung mukha ni Mira, wala na yung suka. Nasaan na? Kinain ulit. Tapos mamaya ulit, ano mangyayari? Susuka ulit. Kailangan dapat ganun. Na dapat tayo, wag natin gayahin yun. Ang tawag dun, full. Sabi mo, full. F-O-O-L. Hindi full busog full dito. Na pag tayo, nagkasala na, nagrepent na,
humingi na ng tawad, nag-confess na, huwag mo nang kainin ulit. Hindi ka naman si Mira eh. Huwag mo nang kainin ulit. Stop. Sabi mo, stop. Stop nyo yun. We have to stop this. And what better way to stop it? Pag tumingin ka lang kay partner mo, partner, oo nga pala, siya, tingin kayo sa katabi mo, ikaw ang magpapaalala sa akin. Sabi mo, ikaw ang magre-remind sa akin. You will help each other. Tayo, tulungan tayo dito. Kasi bakit? Magko-confess ka, kausap mo, pader, sorry sa mga kasalanan ko nagawa. Ano gagawin ng pader? Pag nandyan yung partner, let's say nga, yung dalawang mag-best friend, kunwari lang, si Yuri pati si Klein, nag-aminan sila. Tapos, let's say si Yuri magkakamali na naman siya. Tapos nakita ni Yuri si Klein. O nga pala, na-confess ko na kay Klein, hindi ko dapat gagawin to. Ganun dapat. That's our mission. That's our goal for this topic. Na tayo, mas gusto ko magkaroon tayo ng body system. Ano yung body system? Na tayo, you pray for each other, doon kayo nagko-confess sa isa't isa. I'm sure ginawa na nga natin yun, yung F4 and stuff. Pero mas maganda nga yung mas close mo, yung mas personal talaga. Kasi yung medyo may kalakihan na grupo. Kasi mamaya, pag nag-umamay ka sa kalakihan ng grupo, magkaagulo. Di ba? We have to respect each other's issues. Na ang gagawin dapat natin, hindi yung hahayaan lang, but you will be, sabi mo, magiging magulang ka. Yes, go, sabi mo, magiging magulang ka. You will see yourself as a parent to that person. Na ano ba ang parent? Na, di ba, pag may bata, may hawak kang bata, makulit na bata, dito ka lang, mamaya pag bitaw mo nandun ulit, dito ka lang, kusan-sana naman. Ganon dapat tayo. Tayo yung taga, stop. Yan. Okay? Next slide. Ito yung last. Mabilis lang medyo tayo ngayon. Ayan. Number 3, reconnect the person with God through prayer. Ayan. Tayo, pag naka-reconnect tayo kay Lord, sabi daw, sa version, where 2 or 3 gathered in His name, He is there in our midst. Na tayo, magre-reconnect tayo, tulungan tayo. Yun yung kailangan natin. You need yung partner sa church. Tulungan tayo Isipin nyo yung church, isa siyang malaking hospital na hindi sa physical, pero spiritual. Sabi mo, spiritual. Mga ano tayo, by the grace of God, ginagawa tayong spiritual doctors. Wow. Sinong gusto dito, makakapaggaling siya ng mga may sakit? Sino gusto dito, makakapagbuhay siya ng mga patay? Sino dito gusto makakapaglayas ng mga demonyo? Na hindi yung pag nasa isang lugar ka, Lord, samahan niyo ko, Lord. Hindi. Dapat kasama ko si Lord, lumayo na kayo. Ganun na. Sige, pag may nanggulo, lagot kayo kay Papa. Magkakaroon kayo ng ganong klaseng confidence. Bakit? Tremendous power. Sabihin nyo talaga yun. Bilis, sabihin nyo na right now. Declare nyo sa buhay nyo, tremendous power. Ayan. So pag nakita niyo na yung galaw ni Lord sa buhay mo, bakit? Ano meron? Bakit meron kang tremendous power? Ano nangyayari? Ulit-ulitin natin na balik tayo sa 1 para mas masaya. Renouncing sin is a must. Hindi pala. Has a big connection to healing. Yan yun. Wala nang kapit sa'yo yung kasalanan. Kaya kahit anong gawin ng demonyo, kahit manggulo pa siya, dumudulas lang, wala siyang kapit. Kaya ikaw, atapang-atao ka na pagkaharap mo demonyo. Kasi bakit? Wala na siyang pwedeng gawin sa'yo. Wala na siyang pwedeng sabihin sa'yo. Wala na siyang pwedeng igulo sa'yo. Wala na, na-renounce mo na. Tumatalikod ka na sa I'm clean, boy. I'm clean. Hindi ka pwedeng manggulo sa akin. Next, number 2, repentance. Is a must to maintain healing. Paano nga yung ganito?
Let's say lang, kunwari lang, magbibigay ako ng parang example lang na situational. Nari, pag-pray niyo ako, may sakit ako. Kunwari ako yun, magpapapray ako sa inyo. Ito si Pastor Yuri. Yuri, sorry, lagi na kita na sa sample. Papray ako ni Yuri. Sabi ni Yuri, may kasalanan ka ba, Kuya Mimoy? Nag-away kami ni Jedoy. Kaya pala inuubo-ubo ka, kaya pala hirap na hirap ka huminga ngayon, Kuya Mimoy. Sige, tara, repent ka na. Pagpapray kita. Nag-pray na, nag-repent na. Maya-maya, pag nandiyan na si Jedoy, ito na naman si Jedoy, inis ako. Bala ka dyan si Friday. Ano mamaya? Ano nangyari? Yuri, inuubulit ako para hindi ata gumana prayer mo. Bakit kaya hindi gumana? Bakit bumabalik sa dati? Bakit hindi nawawala yung sakit? Repentance is a must. Kailangan tuloy-tuloy ito. Hindi yung kunwari, may tae, talikod. Pag talikod mo, mamaya harap ka ulit. Hindi ganon. 180 and tuloy-tuloy. Sabihin nyo, 180 and tuloy-tuloy. Yun lang yung kailangan natin gawin. Parang, ano ba ang repent? Naalala nyo yan? Yung pag-aakyat ng bundok, repent, akyat ulit. Pag nadulas, pag nalaglag, akyat ulit. Hindi yung repent, slide, babalik ka na ulit sa dati. Yun yung backslide, slide ka na, Hindi ganon. Repent, tuloy-tuloy yun. It's like breathing. Pag hindi ka na huminga, patay ka na. Kailangan mo huminga na huminga. Pero paano yun? Sini-oxygen natin. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Ganon. Kaya ano ginagawa natin pag pumupunta tayo ng church? Nag-worship tayo, nagpa-pray tayo. Ano yung ginagawa natin kaya? Ano yung sa tingin nyo? Mukha lang ba siyang Mukha lang ba tayo naglalaro ng church? No. Kaya tayo nandito, nagpapalinis tayo, humihinga tayo, nagre-relax tayo, we are having a feast. Pag nandito tayo sa church, nagpapalinis tayo. Sino nakakapansin nun? Napapansin nyo ba? Sana Sunday, lagi. May mga ganun akong thoughts, sa totoo lang. Kasi minsan pag Monday through Saturday, minsan ang daming gulo, minsan napapagod ka na. Pero ito sinasabi ko sa inyo, hindi dapat ganun. Hindi dapat tuwing Sunday ka lang okay kay Lord. Dapat everyday, sabi mo, everyday. Every hour. Every minute. Every second. Kailangan dapat repentance, tuloy-tuloy yan. Dapat yan na yung gumagalaw sa'yo. Bakit? Kasi binayaran na nino ang kasalanan mo. Wala nang karapatan yung kaaway. Pero ang tanong, ano ginagawa mo? What are you doing? What are we doing? Pag nakatapak na nga ba ikaw ng tae, hihiga ka na lang ba? No, dapat babangon tayo, maglilinis tayo, lilinisin natin, hindi lang yung tae na yun, pati yung bahay natin, amen? Lilinisin natin yung kapitbahay natin. Ano yung ibig ko sabihin doon? Lilinisin natin ang sarili natin, lahat ng lugar sa buhay natin, even yung mga kasama natin sa work, sa school, lilinisin natin yun. And doon makikita yung tremendous power. And yung number 3, ano yung huling R? Reconnect. Nandito tayo, nagre-reconnect tayo. Reconnect the person with God through prayer. Sabihin mo, ikaw na. Sabihin mo, bilis, ikaw na ang magpa-pray. Hindi na si Pastor June, hindi na ako, hindi na yung mga cell leader mo. Ikaw na ang magpa-pray. Para kanino? Para makapag-connect kay Lord through prayer. Wow! Tayo, ginagawa na tayo ni Lord mga spiritual doctor. Na hindi nakakailanganin no, tara, deliverance, kasi ganito yung nangyayari. Hindi. Hindi na kailangan yun. This is one of the ways that God has given us to be healed. Ito na yung isa sa mga paraan.
Ginawa na ni Jesus ng paraan. And eto lang yun. Aalisin mo lang yung takip. Aalisin mo yung pride. Tremendous power. Ano na mangyayari? Kailangan mo na mag-renounce. Babawiin mo na. Kailangan mo na mag-repent. Tuloy-tuloy yung pagbawi. Hindi ka na babalik. Kailangan mo na mag-reconnect. Kailangan ikaw naman mag-pray ka din. Pag-pray mo sila. Pasa-pasa to. Parang apoy na nagsisimula sa atin. Galing kay Lord. Tuloy-tuloy. Papasa to. Like wildfire. Kasi bakit? That is tremendous power. Mag-share na ako dito ng mga kwento. Ito, grabe din to. May kwento din. May kwento ako nung kahapon, pero hindi yun yung kukwento ko ngayon. Yung kukwento ko, meron isang beses sa clinic ni Mother, sa Ozone Med. Labandera siya. So, wala siyang pera. Hindi niya kaya makapag-afford para sa pagpapagamot niya through ozone. And meron siyang cervical cancer. Nagdudugo. For 3 months. 3 months na daw nagdudugo. And tinawag lang ako ni Mother, Mimoy, punta ka dito sa clinic, pwede ka ba mag-pray? Ako pa naman, since bata pa ako, since ang dami kong gustong gawin, pati, alam mo yun, ko, ha? Ako? Okay. Sige, sunod na lang. Pagpunta ko doon, honestly, wala sa damdamin ko na hindi ko feeling na super banal ako, hindi ko feeling I'm pumped, na ready na. And nung time pa na yun, hindi pa nga ako okay nun kay Lord. Kasi nung time na yun, masama loob ko sa parents ko nun. Pero sabi ko, sige lang, punta ako. So, nung pumunta na ako doon, sabi ni Mami, pwede pag-pray mo si ganto, si ate ganyan. Hindi ko na maalala yung pangalan. Kung nanonood po kayo, I know. Sobrang tindi na ginawa ni Lord sa buhay niyo. Pero eto nga, hindi ko na maalala yung pangalan. Pag-pray ko siya, tapos sabi ko sa kanya, may mga kailangan po ba kayo i-confess? Alam niyo, kinonfess niya. Hindi ko babanggitin masyado, pero anak siya ng pastor, and nagkaroon siya ng mga bagay na immoral things na ginawa. Anak siya ng pastor, hindi siya nagstay nga sa church, mas pinili niya yung ibang bagay, mas pinili niya yung pinapagawa ng mundo kasi yung pinapagawa ni Lord. And then, nagkaroon nga siya tuloy ng cervical cancer. May anak na siya, pero ang hanap buhay niya lang, labandera. So, ganun. Hindi, hindi talaga okay yung itsura niya. Pag titignan mo taas baba, ang putla niya sobra kahit morena itsura niya, pero ang putla niya sobra. Tapos, pabalik-balik siya sa CR kasi maya-maya siya talaga nagdudugo. Parang hindi ko alam. Ito pa ang matindi. Ako, siya, tas yung best friend niya na Catholic nandun. So, kausap ko yung best friend niya na Catholic, kausap ko siya na kahit siya paganon-ganon siya sa banyo. Pero, ang nagre-relay lang sa akin lahat halos, yung best friend niya. Ito matindi to, di ba? So, siya, nag-uusap sila, tama ba? Ito yun? Sasabihin niya, oo, mamaya tatayo na ulit siya, punta siya CR. Tapos pabalik ulit, sabihin, tama ba yun? Oo. Tapos pabalik ulit siya, pupunta ulit CR. Ganon. So, nagko-confess siya through her best friend. Intindi, no? So, nagko-confess na siya. Tapos, nung pag-upo na siya, parang nakapagpahinga siya medyo. Tapos, doon natuloy-tuloy namin ng konti. Tapos, nag-pray lang ako. Yung prayer namin madalas kung paano magpapagaling. Pero syempre, ginamit lang ni Lord yun. And hindi ko na alam ano nangyari. Kasi nung natapos na yung prayer, okay na, sabi ko, sige po, God bless you po. Paganon-ganon pa rin siya sa CR. And yung heart ko parang ang bigat. Na hindi ko alam bakit ganon, Lord. And yun ang mabigat, yung emotions ko. Kasi, yun nga nakatingin lang ako sa mga bagay na ito lang, yung physical eyes ko lang. Pero nag-pray ako, ganyan, magaling na siya, ganyan. And syempre, umuwi na ako kasi sa akin, sa loob-loob ko lang, sana nga gumaling nga siya, Lord. Pag uwi ko,
parang the next day daw, tumawag si ate naglalaba. Na, ay parang tama ba, pumunta ata pala or tumawag, o order ata ng parang, basta yung bibili ng product kay mami. Tapos bigla nagsabi lang na magaling na po ako. Huh? Magaling na daw siya. Wala akong naririnig na amen eh. Magaling na daw po siya. Wow. Hindi na daw, nag-stop na daw ang bleeding. Hindi na siya nagdudugo. And sino ba yun? Sino ba gumawa nun? Ako ba? No. Grabe si Lord. Ginamit niya lang sino? Ako. Kaya sabi mo, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord. Ready or not, He will use you. So ito na, yun yung isa sa mga kwento. Madami pa. Isa pa, maganda yung kwento. Hindi pa ata na kwento nga ni Father. Kukwento ko yung kwento niya. Meron din, madami nga sa ozone med nga talaga halos mga doon na tinatapon ng mga hospitals yung mga hindi na nila mapagaling. So, merong isang parang matanda na, hindi, lalaki siya, naka-wheelchair. Ang nagtutulak sa kanya yung asawa niya. Pumunta sila sa clinic, nandun si daddy. Tapos, tawag dito, pagpa-pray na gano'n. First time pala magpapa-ozone, gano'n. Sabi daw na, tawag dito, ano yung problem mo? Ayan, nagpa-pray na, tapos bigla na lang, na pinaramdam sa kanya ni Lord kung ano yung problema. Pinaramdam kay Father. Ang sabi daw sa kanya ni Lord, through impression, na may nagkaroon ng kabit daw, or parang nag-cheat siya sa abroad, yung lalaki. Tapos tinanong niya yun, sabi, sir, nag-cheat po daw ba kayo? Or parang may kabit kayo? Sabi, opo. Alam na po ba yan ng asawa nyo? Opo, alam niya na po. So pinatawag ni daddy yung asawa. Sabi niya, yung misis, alam niyo na po ba yung na nagganto si mister sa abroad? Oh, alam ko. Ganun ba? So nagpray pa, pero merong something more pa daw. Ano yun? Tinanong ni daddy, may binanggit ka ba na curse sa asawa mo? Tinanong niya yung babae. Sabi ng babae, oo, sinabi ko mamatay na siya. Kasi nung nalaman niya nag-cheat, yung lalaki, sinabihan niya na mamatay ka na. Sana mamatay ka na. Grabe, no? Ano nangyari? Sabi ni daddy, ayan, mamamatay na nga po yung asawa niyo po. Ano nangyari? Eto na, pinarenounce, pinabawi. Sige, tara, pray tayo, bawi. Yun lang yun, binawi nila yung prayer. And naghingi na ng forgiveness, nagpatawad na. Ano nangyari? Tanong niyo sa akin, ano nangyari? Di umuwi na sila. After na ozone. The next days, 2 days ata yun, hindi ko lang alam. Bumalik daw. Nandun si daddy nasa ozone siya. Tapos may lalaki nakaupo. Tumayo. Sabi, ay pastor. Ganun. Ay, hello, yes. Sino ka po? Ako po yung pinag-pray niyo nung isang araw yung naka-wheelchair. Nakakatayo na. Nag-exercise, may heart problem. Hindi ko nabanggit lahat na maayos, pero kaya siya naka-wheelchair nga kasi may heart problems daw siya. Ngayon, wala na daw. Grabe si Lord. Yun lang ang kailangan. Nag-confess. Ano ginawa nung nag-confess? Nag-renounce, nag-repent. Tapos ano yung ginawa ni Father? Nag-reconnect sila kay Lord. Ito ang gagawin natin. Amen? Sino ready sa ganun? Amen. Sige, let's call on the worship team na. Yan. Mag-ano tayo mamaya. Gagawin pa rin natin yung ginawa natin last Sunday. And kayo na yung mag-usap. You renounce yung mga kasalanan nyo. Repent na hindi nyo na sila uulitin. Tapos, you will reconnect with God. Amen po ba? Pwede itapat yung verse na, yung sinabi ni Mother yung about humility. Ayan. Maganda talaga tong part na to. Let us always be humble in admitting our faults and sins so that God can heal
our wounds and diseases and be free from the hold of the devil. Sige, tayo po tayo lahat. Ngayon, as the music plays lang, let's just focus on God right now. Lahat tayo, di pa okay talaga. Lahat tayo nandito sa church. Kasi bakit? May sakit tayo. And yung sakit na yan, yung sin, kailangan natin magpalinis, kailangan natin magpagaling. And hindi natin kaya ito mag-isa. We need each other, we need the Holy Spirit, we need Jesus, we need Father God. We need Him in our lives. Kaya, right now, yuko natin ang ating mga ulo. Let's pray. Even yung mga nanonood sa live. Yes, Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. We thank you, Lord, for this moment that you've prepared, Lord. Na sinulat mo, itinakda mo sa aming destiny, Lord. Na kami, Lord, ay lalaban, Lord, para sa iyo. We will fight this good fight. That we will continue to renounce sin. That we will continue to repent, Lord. Na tuloy-tuloy kami, hindi kami titigil, Lord, hindi kami hinto. And we will always reconnect with you. Lord, I pray, Lord, this is our prayer, Lord, na we will always be connected with you. Wherever we go, wherever we are, Lord, whatever we do, Lord, let it be, Lord, na kasama namin ang presensya mo. And I pray, Lord, that let us have, Lord, this tremendous power. Tremendous power, Lord, na when we confess our sins, Lord, when we confess na umamin kami, Lord, na hindi namin kaya, Lord, mabuhay mag-isa, hindi namin kaya, Lord, mabuhay ng sa tao lang, sa pera lang, sa gamit lang, hindi namin kaya pag wala ikaw sa buhay namin, Lord. And Lord, I know, I believe, we will experience miracles upon miracles, Lord, in this place, Lord. I declare, Lord, yung James 5:16, Lord, upon our lives, Lord, na Lord, we will be such a ministry that will go and heal people, will go and heal, Lord, yung mga anak mo na nandiyan sa labas, Lord, na hindi nila alam na pwede pala silang gumaling. Lord, give us, Lord, the confidence. Give us the power that we need, Lord. You are our power, Lord. Lord, I pray, Lord, sige, taas natin ang ating mga kamay, Lord. Lord, I pray, Lord, for the hearts that are here, Lord. Lord, I pray, Lord, touch, Lord, their hearts right now. Set it ablaze, Lord. Lord, na hindi na sila matatakot. Hindi na sila matatakot sa kasalanan. Hindi na sila matatakot na aminin yon. Hindi na sila matatakot at magtatago, Lord. They will show themselves in the light of you. And Lord, I pray, Lord, ma-expose lahat ng mga kailangan ma-expose. Let the darkness flee from their hearts. Wala nang karapatan. Sabi mo, wala ka nang karapatan sa akin. Once na umamin ako, there is power in our confession, Lord, because of you. Lord Jesus, sabi mo, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. Give me Give the strength, the strength, the the grace, grace Lord, na umamin, na umani, mag-confess, mag-confess, i-renounce, i-renounce, mag-repent. mag-repent. Lord, I pray, Lord, I pray, tulungan niyo ako tulungan niyo magbago magbago, to be more like you. to be more like you. Isulat mo Isulat
ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng sa langit. sa langit. And Lord, And Lord, I will worship you I will worship all the days of my all life. the days of my life. Yes, Lord. Thank you, Lord. Let's prepare ang communion po. Habang nagpe-prepare, let's worship. Come as close as you are. Yes, Lord. Lost in this heart that longs to burn. I know your fire can hurt. I know your fire Yes, Lord. can hurt, but I would be lost here without you. For I was made to dwell with you. Yes, Lord. And how? And how I aim until I do. Sing from your heart, Holy God. Holy God, Take my heart, purge with flame. purge with flame and truth. A holy heart is all I want, that I may live. Sing from your heart once more, Holy God. Holy God, take my heart, purge with flame. A humble heart. A humble heart is all I want, that I may live with you. Taas natin ang tinapay. Lahat meron na ba? This bread symbolizes the body of Jesus. Na ito yung binugbog, sinaktan, puro sugatan na, pasapa-sapa at pinako sa krus. Para kanino? Para sa atin. And it is said in the book of Isaiah, by His stripes, we are healed. Kahit physical man yan, emotional man yan, mental man yan, spiritual yan, we will be healed. Kaya right now, let's claim. Sabihin natin, Lord, thank you, Lord, for your body. Thank you, Lord, for your body. Thank you, Lord, na pinako ka sa krus para sa akin. Pinako ka sa krus para sa Binigay mo binigay mo ang buhay mo, ang buhay, ang katawan mo ang katawan mo para sa akin. para sa akin. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabay-sabay natin kainin. Amen. Tinataas natin ng juice. Itong juice na to, ang nagsisimbolo ng dugo ni Jesucristo. Na ito, bumuhos to, binuhos ni Jesus to, para sa kanino? Para sa atin. Na lahat ng kasalanan, galing pa sa mga ninuno natin, magmula kay Adan hanggang ngayon, nilinis na. Kaya we thank you, Lord, for your blood. Sabi mo, thank you, Lord, for your blood. Thank you, Lord, for your blood. Na lagi mo akong nililinis. Lagi mo akong nilinis. Hindi na dugo ko. Sige, sabi mo, hindi na dugo ko Hindi na gugulo. ang dumadaloy sa akin. Hindi na dugo ng mga ninuno ko ang dumadaloy sa akin. Kundi dugo nyo. Hindi dugo. Thank you, Lord. Sabay-sabay natin inumin. Hallelujah. Sige, handa na po natin yung sa tithes din po. Holy. Yes,
Lord, we worship you, Lord, this day. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. Holy God, Take my heart. take my heart. Cause you claim it. Holy heart is all I want, that I may live. Come on, church, sing Holy God. Holy God, take my heart, virgin flame and true. A humble heart is all I want, that I may live with you. I wanna live with Yes, you. Lord, we want to live with you. I wanna live with Sing, you are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Sing from your high, you are holy. 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 All the voices sing. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. Yes, Lord. Lord, as we close, we pray, Lord, give us the courage. Give us the humility, Lord. I activate the mantle of humility, Lord, na nakakabit sa righteousness namin right now, Lord. That we will, Lord, renounce, Lord, our sin, Lord. That we will repent, Lord, towards you. And we will connect, Lord, reconnect, Lord, with you. I pray, Lord, right now, that we will level up, Lord. We will grow deeper in you. Mag-mature, Lord. Lahat, Lord, kami in your love, Lord. That we will be so complete, not lacking in anything, Lord. Nadala-dala namin, Lord, lang ang love mo. Na as we confess to one another later, Lord, I know, Lord, I declare, Lord, na when we pray, Lord, with our hearts, Lord, righteous, Lord, with our spirits, Lord, ready, Lord, para sa iyo, Lord, na we will be so persistent in praying for one another. There will be miracles, Lord. There will be healing, Lord. Mabubuhay namin ang patay, Lord. Mapapalayas namin ang mga demonyo because we will have so much tremendous power, Lord. Dala-dala namin, Lord, kayo. Kaya thank you, Lord. Gamitin niyo po ang bawat isa, Lord, na nandito. Right now, Lord. We thank you, Lord. We love you, Lord. We seal all these prayers, Lord, with your blood. Mangyari at mangyari. Mangyari at mangyari. Mangyari at mangyari sa bawat isa, Lord, na nandito, Lord, to every member of His dwelling place, Lord. We will declare, Lord, James 5:16 in our lives that once we confess, Lord, once we pray for one another, Lord, there will be so much tremendous power. Magugulat na lang kami. Yeah, we thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah! Ayan. Hindi ko alam ano nang mangyayari sa live. Kayo bahala. Pero sa lahat ng mga nanonood ng live, pati yung mga nandito ngayon,
Maghanap na kayo ng partner. Yung mapapagkatiwalaan mo na hindi ka ikakalat. Yung mature na lagi din magiging prayer partner mo. Yan. Siya yung buddy natin. So ito yung gagawin natin. Tulad lang ng last week, we will confess any sin. Kahit gaano pa kaliit sa tingin mo, kahit feeling mo nasabi mo na, sabihin mo ulit. Okay? Kahit feeling mo, nabanggit mo na, pero kung nagsastruggle ka pa rin doon, pag doon ka pa rin nahihirapan, mag-confess pa rin tayo. Amen? Okay. So, ayan, habang kumakain, maghanap na kayo dyan ng magandang pwesto nyo. Hanap na kayo ng partner nyo. Ayan. Ay, ayun pala, merong announcements. Ayan pala. So, ito yung mga announcements. Sabihin ko na lang yung mga announcements. So, ayan po, scan to join nyo. Every Wednesday, nandito po tayo via Google Meet, online prayer meeting. Ayan. Grabe, lagi nangyayari dyan. At dito, ang Dawn Watch prayer meeting, Saturdays at 5 a.m. Sa bahay, ito madalas sa bahay namin. Ayan. Ito, 10 a.m. Jumpstart, yung mga kabataan, yung mga youth. Grabe, madaming ginagawa si Lord doon. And malapit na magbakasyon, I'm sure. Be prepared sa gagawin sa Jumpstart and yung mga future na events na gagawin natin sa youth. Ayan. I'm sure nakita nyo, wala na mga cups nga. Magdala na tayo ng tumbler or bumili kayo kila ate. Yan. Okay, yun na. Thank you sa lahat ng mga nanood sa live and thank you everybody. Lahat ng mga nag-follow, sumama. And thank you sa masarap na food. Di pa pala napag-prayan, no? Okay lang. Pag-pray na natin din. Lord, thank you, Lord, sa masarap na pagkain, Lord, na hinanda nyo para sa amin, Lord. And I pray, Lord, yung mga hindi pa nakakain sa oras na to, Lord, pakainin nyo din, Lord. We bless each and everyone, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name pray. Amen. Yeah.